Bing Reyes po yung lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. According to the Gospel of St. Matthew, chapter 18, verses 1 to 5 and verse 10. Ito po yung tagpo kung saan nagtanong ang mga apostoles, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" Magandang tanong. Ano ang sagot? Kumuha ng bata. Ating Panginoon kumuha ng isang bata. Nilagay sa kanilang gitna. Sabi ng Panginoon, unless you become like these little children, you cannot enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like these little children will be accepted in the kingdom. Binibigyang halaga ang pagiging katulad ng bata. Katulad, childlike. Lalo na sa kanilang pagka-innocentility, innocence. Bata, walang may pagmamalaki. Hindi magyayabang. At higit sa lahat, yung bata, madali maniwala at madali sumunod. Napakagaling. Yung bata, walang iniisip, hindi judgmental. At kung may konting pangamba, tumatakbo ka agad sa magulang, yumayapos. Unless you become like these little children, yung wala tayong may pagyayabang, yung wala tayong masasabi pa, nga dapat ganito, dapat ganyan, mali yan eh, ganyan, wala. Hindi yung gawain ng bata. Gawain ng bata, sumunod. Gawain ng bata, lalo na kung may pangamba, tumakbo sa ama, yumakap sa ama. Because the child looks at the father or the mother as his security. Ganun din sana tayo. That we may look upon God as our security. We humble ourselves like the little children who do not brag about anything. Na kaya na to, kaya na yan, kaya na yan. Na marami na siyang narating. Yun ay mga hiyas ng bata na binibigyan pansin natin Panginoon nga sana ay magkaroon din tayo. Tapos sabi pa ng Panginoon sa bandang gitna na, whoever receives these children in my name receives me. So yung mga batang musmos, kung inaasikaso natin, yan ay paggalang sa Diyos. Dahil ito ay kalooban niya. Nga asikasuhin ng mga bata. At huwag abusuhin. Kaya napakasaklap ng nangyari sa saan ba yun? Sorsogon ba yun? Yung Socorro Bayanihan. Kung saan yung mga bata, ang babae, pinipilit makipagtalik. Maski ayaw nila. Hindi nga nila jowa yun eh. At ang pinakamabigat,
Make sure that you do not despise these little children because their angels are always in front of the Heavenly Father. Ano ibig sabihin yun? Yung mga anghel de la guardia ng mga batang musmos nga inaabuso, nasa harapan ng Ama, nagsusumbong, at alam ng Ama. Ang bawat batang inaabuso, alam ng Ama. Kilala ng Ama ang nang-aabuso. Asigurado, ipapataw ang matinding parusa. Unless you become like these little children, humble, simple, innocent, and obedient. Yung humble, innocent, obedient, trusting, konting pangamba, yumaya po sa magulang. Because the parents, ang Ama, is their security. Tayo, pag nangangamba, yumaya po ba tayo sa Ama? Tumatawag ba tayo sa Ama? O ginagawa natin ang paraan, dumidiskarte tayo dahil iniisip natin magaling tayo. Nawa, sa pakikibaka natin sa mundong ibabaw, magaling, marami tayong magagawa, good. Huwag kalimutan na kung meron man tayong magagawa, galing yun sa Kanya. Kung marami man tayong nagawa na, dahil yun sa Kanya. Kaya, wala tayong maipagyayabang. Dahil hindi yung mangyayari kung di kalooban ng Ama. Sa bandang huli, yung bata, obedient, trusting, obedience, and never complaining. Hindi nagre-reklamo. Ano ba to, Lord? Hindi nagre-reklamo ang bata. Kaya nga, di ba, pag hindi makatulog, tumiyak, pinapaypayan na lang. Ano problema? Mayayay ba? O di ba? Parang hindi talaga siya nagre-reklamo. Pero, pag yumapos siya sa Ama o sa Ina, batid mo ang damdamin ng bata. Makatotohanan siya. Hindi siya palalo. Hindi siya double face. Totoo siya. Dahil innocent siya. Dahil simple siya. Dahil humble siya. Dahil totoo siya. Kaya, ang pinakadakilang hiyas ng bata, pagiging totoo. Hindi lang umaangal, sumusunod. At palaging hinahanap niya ang kanyang mga magulang. Tayo. Sana ganun din. Hanapin natin palagi ang ating Panginoon. Na nasa Panginoon ang katatagan at ang tagumpay ng ating buhay. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.